Bago kumilos patungong West Philippine Sea, rumagasa rin sa Bataan ang bagyong Glenda. Ang hagupit at pinsala roon tinutukan live ni Rida Reyes. Rida. Yes, Mel, kung gaano man daw kabilis dito sa Bataan ay ganoon din daw kabilis mag-exit ito kaninang umaga. Gayunman na ipamalas pa rin doon ito ang lakas ng hagupit sa buong probinsya. Sa malakas na ungol ng hangin at makapal na ulap na bumalot sa kalangitan, tawag pansin ang paparating na bagyong Glenda sa Bataan kaninang umaga. Ipinaramdam ng bagyong Glenda ang dagundong ng kanyang lakas. Wala man dalang masyadong ulan, sapat para basagin ng makapal na glass door ng hotel na ito. Itumba ang mga punot poste at paliparin na parang papel ang mga yero. Lalong di pinaligtas ng hagupit ng bagyo ang mga lugar malapit sa dagat. Alas 9 na ng umaga, ang mata ni bagyong Glenda ay nandito na ngayon sa Bataan at kahit pa walang nangyayaring storm surge dito, sa lakas pa lang ng ulan at ng hangin, ang dagat pumasada, ramdam na ramdam ang hagupit ni bagyong Glenda. Meron pa putan! Mula dito na! Hindi na pwede, hindi na maabot dun eh. Hindi na po makakarating doon! Gawa ng tuwas na po yung dagat! Sumabay sa high tide ng ragasan ng tubig, dulot ng bagyo kaya mabilis tumaas ang tubig sa mga coastal barangay. Mabuti na lang, halos na ilikas na ang mga residente sa mga evacuation gabi. May na ligtas ko kami dito. Mga anak ko lang niligtas ko. Hindi ko na iniintindi mga gamit. Madali yung palitan yun. Sa ngayon, mahigit 2,000 pamilya o nasa 8,700 ang pansamantalang sumisilong sa mga evacuation center. Inaalam pa ang kabuang pinsala ng bagyo sa lalawigan pero masaya ang otoridad sa naging maagap na paghahanda nito sa bagyo. We have to assess our efforts once again. Sunod na. Mel, bandang tanghali kanina ay naging kalmado na ang panahon dito sa Kalakhang, Bataan. Pero kapapasok lamang na impormasyon dito mula mismo sa gobernador ng Bataan. Isa na ang kumpirmadong namatay matapos malunod kanina. Habang isa naman ang hanggang ngayon ay hinahanap. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.